So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Sabado mga kapatid, August 8, 2026. Mga kababayan, mag-inang Ligarda at Leandro Libiste mga kapatid. Kasado na po sa kasong graft and plunder case. Kaya naman pala kumaripas ng takbo itong dalawang damuho na ito mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, graft and plunder case na pala ang kanilang kinakaharap na kaso. At balita ko mga kapatid ito daw pong si Senadora Lauren Ligarda. No, magpapagamot daw yata sa France. Ibang klase talaga kapag kinasuhan ka ng plunder, ano? Biglang nagkakasakit eh. Ito pa mga kababayan Leandro Libiste mga kapatid, mag-a-around the world pa daw. Ang kapal ng mukha, ano? Sa kabila ng mga aligasyon at kaso na kanyang kinakaharap dito sa loob ng ating bansa. Ngayon mga kababayan, 12 bansa po ang pupuntahan at bibisitahin di umano ni Leandro Libiste. Na para bang siya yung presidente. Talo pa ang presidente mga kapatid kung tutuusin no? Pero yun mo, 12 bansa. Pero ito mga kababayan, may hinala na po ako dito. Siyempre mga kapatid, graft na ito. Graft and plunder case. Tapos 12 bansa yung kanyang pupuntahan. Malamang sa alamang mga kababayan, ito analysis ko lang naman. No? Malamang sa alamang mga kapatid, no, maghahanap na po ito or mag-a-apply na po ito ng asylum dito sa mga bansa na kanyang planong puntahan. Diba? Ganon naman lagi ang ginagawa mga kapatid ng mga puganting politiko. No? Pupunta sa ibang bansa, magpapaawa, mag-a-apply ng asylum. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Disclaimer lang mga kapatid hindi ko po ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo at paniwalaan nyo. No? Nasa sa inyo na po yan kung agree kayo o hindi, di ba? So for context, panoorin muna natin ang balitang ito galing po sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Kumpirmadong wala na sa bansa sina Senator Lauren Legarda at Batangas Congressman Leandro Libiste. Kumpirmado mga kababayan na tumakas na, kumaripas na ng takbo. Siyempre mga kapatid, kasado na po sila sa kasong plunder and graft. Hindi ko po. Ito'y sa gitna ng paggulong ng mga reklamong plunder at graft laban sa mag-ina dahil sa umano'y ghost electricity. Biruin nyo. Kung may ghost projects, may ghost electricity din. Alam niyo ito si Libiste, mautak din talaga, Believe din ako sa pagiging mautak nitong promil boy na ito. Noong kasagsagan mga kapatid ng pagputok nitong issue ng flood control, talagang ang ingay niya. Yun pala mga kababayan, para pala ilihis ang atensyon ng publiko doon sa kanyang katarantaduhang ginawa sa panahon ni Duterte. Na kung saan mga kapatid, yung kumpanya niya na nagkakahalaga lamang ng 1 milyon ang puhunan, nangako po mga kababayan sa gobyerno ni Digong na isolarize ang buong Pilipinas. Mabigyan lang siya ng prangkisa. Biruin nyo mga kabatid, sa kabila ng mga katapangan na pinapakita ni Tatay Digong noong administrasyon niya, na-scam lang siya nitong mag-inang Ligarda at Libiste. Kahit grade 1 kasi mga kababayan ang tanungin mo dito sa pangakong ito ni Libiste, talagang magsasabi talaga na scam yan. 1 milyon lang yung puhunan ng kumpanya mo, tapos isosolarize mo ang buong Pilipinas basta kapag nabigyan ka ng gobyerno ng prangkisa. Paano mo gagawin yun?
Oh, ngayon si Solar Boy mga kabatid dahil kumita na siya sa kanyang kumpanya. Oh, ayan na mga kababayan. Nagtatago na no sa kamay ng batas. Kasi nga mga kabatid, sinisingil na po siya. Oh, at yung kinita niya sa kumpanya niya mga kabatid, kung saan in-scam niya ang gobyerno. Yan yung ginagamit niya ngayon. Ginagamit niyang pera mga kababayan, ginagamit niyang pocket money. Oh, 'di ba? Ganon katarantado mga kabatid. Itong si bading na si Leandro Libiste. Ah, tuloy. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Nadagdagan pa ng halos 2 buwan ang Travel Authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Oh, eto pa. Oh, sa totoo lang mga kabatid, nung marinig ko tong balita na ito, nabuisit talaga ako mga kababayan sa ating mga kinauukulan. Ito, problema talaga to sa ating gobyerno mga kapatid, kahit sino pang presidente. Tulad dito ni Libiste. Kaliwat kanan, no, ang kinakaharap nitong kaso ngayon, tapos binigyan nyo pa ng travel authority. Di ba? Kaya nahihirapan tayong panagutin mga kabatid, no? Itong mga mai-impluwensya at makapangyarihang mga politiko. Kaya nahihirapan tayong habulin itong mga hinayupak na ito mga kababayan dahil yung sistema talaga ng ating gobyerno mali. Oh. May butas mga kabatid. Biruin nyo, no? Malapit na tong makahon eh. 'Di ba? Oh, malapit na tong makahon. Binigyan nyo pa ng travel authority. Oh. Tapos pag oras na mga kabatid, na sila po ay pupusasan na, hindi na mahagilap. Bakit kamo? Hinayaan lang din mga kababayan ng ating gobyerno, no, na tumakas papuntang ibang bansa itong mga taong ito. Oh, tapos ngayon, no, gagamit ang mga otoridad natin ng buwis na galing sa taong bayan, 'di ba? Para hanapin sa ibang bansa itong mga puganting ito. Oh, 'di ba? Parang naglulukuhan tayo eh. Oh, para tayong naglulukuhan dito eh. No? Alam niyo mga kabatid, no, kung dito pa nga lang sa Pilipinas, hirap na tayong hanapin yung mga puganting kriminal. How much more pa kung yung hinahanap natin nasa ibang bansa? O ngayon pa nga lang, si Bato, di ba? Hirap na hirap yung ating mga otoridad na matukoy ang kinaroroonan ni Bato. Oh, na nandito lang sa loob ng ating bansa, how much more pa ito? Nasa ibang bansa na to eh. Oh, kung kayo ang tatanungin ko, mga kabatid, naniniwala ba kayo na babalik pa itong si Libiste sa Pilipinas? Kung ako ang tatanungin nyo, hindi na. Pero kung bumalik siya, good. Di ba? Pero sa tingin ko, mga kababayan, hindi na. Tuloy-tuloy na ito, mga kabatid. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, no, naghahanap na ito or nag-a-apply na ito, no, ng asylum dito sa mga bansa na kanyang pupuntahan. Mautak din si Kupal, mga kababayan, ha? No? 12 bansa po yung kanyang tinatarget. Alam niya kasi mga kabatid na hindi automatic, no, na kapag nag-apply ka ng asylum, maa-aprobahan ka kaagad. No, may mga bansa kasi mga kababayan na tumatanggi. Oh, kaya 12 yung prospect niyang bansa. Para kapag tinanggihan siya dito sa naunang bansa na kanyang lalapitan, may reserba pa siyang 11. Mautak din mga kabatid. Oh, ganun pa man mga kababayan, nakakadismaya po, no, yung mga nasa gobyerno natin ngayon, no, dahil nga mga kabatid, malapit na tong makahon eh. Binigyan nyo pa ng travel authority. Dapat, ito lang mga kabatid, dapat sa mga ganitong klaseng mga tao, no, dapat kapag meron ng aligasyon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, meron ng mga
kaso na graft and corruption, malversation of public funds, dapat automatic mga kapatid hanggat hindi nalilinis ng nasabing nasasakdal, no, yung mga aligasyon na yan at yung mga kaso na yan, dapat mga kababayan ipaban agad ito, no, sa ating mga paliparan. 'Di ba? Dapat mga kapatid magbigay agad ng abiso ang gobyerno na baka bumiyahe ito papuntang ibang bansa, ha? Huwag niyong papayagan, harangin niyo 'yan. Dapat may ganong hakbang agad na ginagawa ang ating gobyerno. Masyado kasi nating binibigyan ng kulay itong sinasabi ni Padilla na may demokrasya tayo. Dahil sa lintik na demokrasya na yan mga kababayan, lagi po tayong natatakasan, no, ng mga politikong may malaking pananagutan sa ating bansa. Si Saldico ngayon, si Saldico, si Roque, mga kapatid. 'Di ba? Saan sila ngayon? Sa laki ng mga kasalanan nila sa bansa natin, mga kababayan, nandun po. Sa kung saan man sila ngayon, nagpapahayahay. 'Di ba? Nakakadismaya talaga, no, sa totoo lang. Dapat kasi mga kapatid, alam naman siguro, hindi naman siguro bulag, hindi naman siguro bingi, no, yung mga nasa kinakauukulan natin ngayon na itong mag-inang ito, may kinakaharap itong malaking kaso. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na malaki po mga kapatid ang kasalanan nitong dalawang tao na ito. Bakit nyo ba po binigyan ng Travel Authority? Diyos ko, tuloy. Ito ang nabunyag kasunod ng kumpirmasyon mula sa mga otoridad tungkol sa umano'y pag-alis ng batang kongresista sa bansa. Ayon sa source ng politiko, Solar boy far from home. Para Spider-Man lang Leandro Lebiste plans 12 country swing amidst honey trap, no? Ombudsman probe. Biruin nyo yan, 12 bansa. Mga kababayan, 12 bansa ang pupuntahan ni Leandro Lebiste. Dala-dala mga kapatid, yung 10 bilyon. Mga kababayan, 10 bilyon na in-scam nila sa gobyerno. Buhay na buhay ang mga animal sa ibang bansa, mga kapatid. 10 bilyon billion mga kababayan ang pinag-uusapan po natin dito. Miling daw ng Travel Authority si Leviste mula July 26 to September 24 sa 12 bansa, kabilang July 26. Biruin nyo yan, nitong July 26. Yung issue na ito ni Lebiste, mga kapatid, I think sumabog yung issue sa solar niya is around 2025 pa. Sumabay ito sa issue ni Cabral, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, last year. So doon pa lang sana, mga kababayan, naka-alarma na dapat yung ating tawag dito, yung ating mga kinauukulan. Nawawala ako. Alas 5 na kasi mga kapatid ng umaga. 'Di ba? Dapat noon pa lang naka-alarma na kaagad itong mga tulad nito ni Lebiste para hindi na tayo matakasan. Problema mga kapatid, Diyos ko po. Parang walang naririnig, walang nakikita, yung ating mga taga Bureau of Immigration, 'di ba? Parang wala silang pakialam Basta pirma. Alis. Yan lang. Tapos pagdating na ng sampahan na sila ng pagdating na ng araw, nahuhulihin na sila dahil na-convict na nga sa mga kasong kinakaharap nila, mga kapatid. Wala na. Wala na tayong mahahagilap. No? Kasi nga, nandun na sa ibang bansa. Nagpapahayahay na doon. Dala-dala ang pera galing sa kaban ng ating bayan. Diyos ko! ilang na ang US, Hong Kong, Singapore at ilan pang bansa sa Southeast Asia at Europe. Matatandaang una na rin siyang humiling ng Travel Authority mula February 8 hanggang July 26 para umano makabisita sa 19 na bansa. Di ba? Habang nagdurusa yung mga Pilipino
No, habang nagtitiis yung mga Pilipino sa sobrang taas ng singil sa kuryente. Itong si Boy Solar, pabisita-bisita lang sa ibang mga bansa. Oh, ang kapal ng muka. 'Di ba, mga kabatid? Ginamit lang ang gobyerno, no, para magpayaman. Tapos yung pinangako niya sa gobyerno, wala na. Oh. 'Di ba? Biruin niyo 'yan. Pa-travel lang, no? Itong si Libiste. Grabe, mga kabatid, ano? Sobrang malaking pang-iinsulto na itong ginagawa nila Libiste sa ating mga kababayan. Tapos ngayon, no, ito pa ang masaklap dito, mga kababayan. Ngayon kasi, no, pinapalabas pa nila na sila yung kinakawawa. Putang ina, mga kabatid, ano? 10 bilyon ang nakuha mo sa gobyerno, tapos ikaw pa yung kawawa. Saan ka nakahanap ng ganun? Diyos ko po. Kasabay nito ay kinumpirma rin ng NBI na hindi lang si Liviste ang umalis ng Pilipinas, kundi pati na rin ang ina nitong si Senator Loren Legarda. Yes, kasi ikaw ang nag-facilitate sa negosyo ng anak mo eh. Dawit ka talaga dito, Loren. Kung napanood niyo yung video natin patungkol kay Atienza, mga kabatid, na kung saan sinubukang i-bribe ni Loren si Atienza. Di ba? Si Loren Legarda, ayon kay Atienza, mga kababayan, si Loren Legarda daw talaga, no, ang nag-facilitate dito sa worth 1 million na kumpanya ni Libiste para makakuha ng prangkisa sa gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Tatay Digongyo. So, technically, mga kabatid, no, malaki din po ang liabilities ni Loren Legarda dito sa solar scam, no? Solar farm scam ni Libiste. Malaki ang pananagutan dito ni Legarda, mga kapatid. Kaya sabay silang dalawa sumibat, mga kababayan. Biruin nyo yan. Ang mga biyaheng ito ay sa gitna ng kaliwat ka ng legal battles ng mag-inang mambabatas. Linaw, di ba? Ang mga biyahe nila na ito, mga kabatid, ay sa kalagitnaan po ng kanilang mga legal battles. Isang palatandaan, mga kababayan, na wala talaga silang pakialam sa ating mga kababayang mga Pilipinong apektado ng kanilang mga katarantaduhan. Wala silang pakialam, mga kabatid, dito sa mga isinampang kaso, no, laban sa kanila. Kasi nga, simple lang yan eh. Kung totoong malinis kayo, bakit kayo tumakas? Bakit kayo pumunta sa ibang bansa? Diba? Kasi ito, mga kababayan, ngayon kasi, hindi pa naman sila suspect. Hindi pa naman sila totally convicted, mga kabatid. So, itong ginawa kasi nila para lang maintindihan nyo, kasi panigurado may iba dyan magtatanong, Kawantok PH, hindi pa naman sila hindi pa naman sila convicted sa mga akusasyon, no, na inihain laban sa kanila. Yes, mga kabatid, tama naman, no. Pero itong ginawa nila ngayon na pagpunta sa ibang bansa, mga kabatid, in preparation lang ito, no. Just in case lang, worst comes to worst, mga kabatid, no, nasa labas na sila ng ating jurisdiction. Kasi pagdating kasi sa mga ganitong klaseng tao, ang papaharapin lang nila, mga kababayan, is yung mga abogado. Ngayon, kapag dihado sa kaso, no, itong si abogado, titimbre ito, ma'am, sir, no, medyo alanganin, tagilid yung takbo ng kaso natin dito sa Pilipinas. Kung ikaw, mga kabatid, no, kung kayo kaya sa kalagayan ni Libiste at ni Legarda, no, nasa ibang bansa kayo tapos ganun ibabalita sa inyo ng mga abogado nyo, uuwi pa ba kayo? Uuwi pa kaya kayo, mga kababayan, sa Pilipinas? Kung alam nyo na pag umuwi kayo dito, pupusasan na kayo. Di ba? Yun po yun, mga kabatid, no?
Kaya dito ako naaasar sa ating nasa gobyerno, sa ating mga kinauukulan. Kasi nga, dapat sa mga ganitong klaseng tao na may kinakaharap na, no, nasasangkot na sa aligasyon ng plunder, graft and corruption, mga ganon, malversation of public funds, dapat sa mga ganyan tao na may ganyang involvement na sa mga ganyang klaseng kaso, automatic dapat yan, no, naka-red flag na yan sa mga paliparan, sa mga tawag nito, sa mga sakayan ng mga barko or kahit saang port, mga kapatid. Nang sa ganon, pagdating ng araw, no, na huhulihin sila, hindi na tayo mahihirapan. Oh. Kasi nga, mga kapatid, tingnan nyo, si Bato. No, malaking example dyan si Bato. Nasa loob lang ng ating bansa, pero hirap pa yung ating mga otoridad na hulihin sila. How much more pa yung mga taong ito? How much more pa itong mga taong ito, mga kababayan, na may dala-dalang bilyon-bilyong pera galing sa kaban ng bayan? Napakadali para sa kanila, mga kapatid, magpalipat-lipat ng iba't ibang mga bansa. Diba? Naisip nyo ba yun? Diyos ko, mga kapatid, kaya hindi talaga umaasenso yung ating bansa Dahil yung mismong sistema ng ating bansa, mga kababayan, ang may problema. No? Hindi na dito question, mga kapatid, kung sino yung nakaupong presidente. Ang problema talaga is yung sistema ng ating bansa. Ito talaga ang number 1 na dapat ayusin, mga kapatid. Nang sa ganon, no, magkaroon naman ng hustisya. No? Maibigay naman sa taong bayan yung hinihiling nating hustisya. Tulad nito, mga kapatid, no? Na kung saan harap-harapan na in-scam ang gobyerno. 1 milyon, di ba? Nung narinig ko kay Atienza yan, mga kapatid, sabi ko talaga, napakabobo talaga ng administrasyon ni Digong. Napaniwala kayo ni Libiste na sa 1 milyon niya, kaya niyang isolarize ang buong Pilipinas. Di ba, mga kapatid? Saan ka nakakita ng gano'n? Palibasa kasi si Digong din, wala ding ibang inatupag, kundi pangungurakot lang din. Bahala na kayo dyan. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Basta kami dito, kasama itong mga kaalyado kong mga inchik. Tuloy-tuloy din kami dito. Di ba? Yun lang yun, mga kapatid Alam naman natin na sa panahon ni Tatay Digong nyo, mga kababayan, kapag kaalyado ka, safe ka. Safe ka, mga kapatid. Tignan nyo. Ito, ewan ko kung natatandaan nyo pa na sinabi ko to noon. Tignan nyo ha. Sa unang maisog rally ni Tatay Digong nyo, mga kapatid. Sa pinakaunang maisog rally, kahit balikan nyo pa. No? Sabi ni Tatay Digong nyo, mga kababayan, nakita daw niya sa listahan ng PIDEA, no? Nakita daw niya sa listahan ng PIDEA, mga kapatid, ang pangalan ni Pangulong Marcos. Na isa doon sa dapat na aarestuhin na dahil sa paggamit ng ipinagbabawal di umano na pulburon. Anong sabi ni Tatay Digong nyo? No? Anong sabi ni Tatay Digong nyo? Dahil kaibigan niya si Aimee, mga kapatid, pinagbigyan niya. Pinagbigyan niya, mga kababayan. Hindi niya pinahuli si Pangulong Marcos. Anong ibig sabihin nun? Kapag kaibigan ka, libre ka. Gets nyo ang point, mga kapatid? Ginamit ko lang yun as reference para mas mabilis yung maintindihan. Hindi ko sinasabing totoo na gumagamit ang ipinagbabawal na pulburon si Pangulong Marcos dahil magpahanggang ngayon hindi nila kayang patunayan. Ang gusto ko lang makuha yung punto doon is kapag kaibigan ka at nakiusap ka kay Digong noon, safe ka. Yun, mga kababayan. Kaya no wonder, no, kung bakit yung worth 1 million na kumpanya ni Libiste
na kung saan wala pa talagang pinakitang physical na kuan ng kumpanya niya. No, papel lang daw ayon kay Atienza, mga kapatid. Papel lang daw ang pinakita ni Libiste. Nabigyan ng prangkisa. Biruin nyo yan kung gaano kagaling mambudol tong mga hinayupak na to. Ibang klase talaga, mga kapatid. Nasa preliminary investigation na ng Ombudsman ang umano'y anomalya sa 10 billion pesos worth of solar infrastructure at exclusive government energy contracts na iginawad sa solar companies ni Leviste. Alam nyo, mga kababayan, isa pa to. Kahit sabihin natin galingan niya ni Boying, no? Kung pagdating naman sa sandigan, ang dami talagang problema sa ating bansa, mga kapatid. Kaya ako, naninindigan talaga ako sa sinabi ko na kahit gaano kagaling ng nakaupong presidente, no, kung yung nasa baba naman, kung yung mga huwis natin, mga kapatid, ay kayang ma-under the table, walang mangyayaring maganda sa ating bansa. No. Paulit-ulit lang, mga kapatid. Paulit-ulit lang po yan. At ito pa, ang pinakamasaklap na realidad sa ating bansa. Magkaroon man tayo ngayon ng malinis na gobyerno. No? Magkaroon man tayo ng malinis na gobyerno na kung saan, sabihin na natin kahit imposibleng mangyari. Halimbawa lang, nagkaroon tayo ng malinis na gobyerno dahil sa sobrang galing ng presidenteng ito. Nawala ang korupsyon, bumaba ang criminal rates, no? Nawala yung droga. Mga kababayan, hindi po yan guarantee na kapag napalitan yung presidente na yan, ituloy-tuloy na itong mga bagay na ito. Mga kapatid, yan po ang realidad sa ating bansa. No? Kahit may dumating pa dyan na presidente na kayang sugpuin ng korupsyon, no, droga at kayang ayusin yung ating bansa, mga kapatid, hindi po pang long term yan. Dahil mga kababayan, no, every 6 years, nagpapalit tayo ng leader. Ngayon, mga kapatid, bawat leader may kanya-kanyang interes. Di ba? Yung mga bagay na nagawa nung nakaraang administrasyon, posible talaga yan sa pagpasok ng panibagong administrasyon magbago. Yan ang masaklap na katotohanan sa ating bansa. No, pwedeng maging maayos yung ating bansa ngayon, sa susunod na administrasyon, babalik uli ito sa dating niyang kalagayan. Ganon Nasa Pilipinas tayo. Huwag kalimutan yan, mga kapatid. Dawit din si Leviste sa umano'y planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Sinugpi na pa siya ng NBI nitong Webes para sa ikinakasang case build-up. Pero hindi naririnig ng BI yan. Hindi naririnig yan ng mga, ewan ko, basta may mga taga nasa Malacanang kasi na pagkakaalam ko lang na pumipirma dito. Hindi nila nakikita yan. Pinirmahan nila Diba? Ibig sabihin, wala silang naririnig. Wala silang nakikitang mali. Kaya binigyan pa rin sila ng travel authority. Ay nako, Pilipinas. di siya sumipot sa tanggapan. August 2, nung Sunday, umalis papuntang Hong Kong si Congressman Libiste, si Senator naman, ang yung final destination niya ay sa France. Sana nga, ma-final destination. Napanood nyo ba yung Final Destination na pelikula, mga kapatid? Sabi ni Matibag, si Matibag nagsabi ang final destination daw ni Lauren Ligarda is France. Ikaw, NBI director, baka magkatotoo yan, may makarinig, tapos ma-final destination talaga. Atay. Kung si Senator naman, ang yung final destination niya ay sa France. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. Kasi nga, final destination na yan Sabi nga ni General John Torre, ingat po sa biyahe, di ba? Dahil papunta ng France yata, bon voyage. Yeah. Bon voyage daw, sabi ni Matibag, mga kapatid.
Kwento ni Senator Erwin Tulfo, nagpaalam naman si Legarda tungkol sa kanyang pagliban sa Senado. Medical leave daw ang sinabi nito sa kanila. Diba? Medical leave. Kaya sabihin sa akin, coincidence na naman ito. Matapos sumabog, matapos tawag nito, mag-trending, yung kanilang kinakaharap na kaso ngayon, biglang nag-medical leave. Inay ko po, mga kapatid. No? Nalalapit na kasi. Nalalapit na ang araw na makakahon sila. Sobrang bigat ng ebidensya Kaya ngayon, mga kapatid, no? Kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte na. Paalam mo na ako. Papagamot mo na ako. Wala na, mga kababayan. Kausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senador Loren. I believe August 2 yata. Dapat dyan, no? Dahil nag-file ng leave, di ba? Without pay dapat yan. Dapat without pay yan. At dapat kung ilang buwan man or ilang taon, 'di ba, na magtatago yan si Loren, yung sahod niya, no, gawin niyo na lang pantapal doon sa naonsime na tawag dito, dagdag sa minimum wage ng ating mga kababayan ngayon. Kahit papaano makakatulong yan. 'Di ba? Makakatulong yan, mga kapatid. Yung dapat ipasahod niyo diyan sa kanya. Sarap buhay, ano? Nasa ibang bansa ka na. Sumasahod ka pa rin sa gobyerno. Aray mo. Parang si Bato, 'di ba? Tago ng tago. Tanggap ng tanggap naman ng sahod. Ibang klase talaga, mga kapatid. August 3 to 5. Kaya nga po, nung hearing po nung wala po siya. Absent po siya. Ayon din kay Senate President Sherwin Gatchalian, kapag personal trip ay hindi na kailangan ng travel authority mula sa Senado. Sa isang mensahe naman sa Billionaire News Channel, sinabi ng Bureau of Immigration na walang dahilan para pigilan ang pag-alis ng mag-inang mambabatas dahil wala raw itong derogatory records. Di ba? They have no derogatory records in Bureau of Immigration database, no. So, kaya nila pinayagan. Pero pag sa ibang bansa to, mga kapatid, kapag ikaw po ay nasangkot, no, kapag ikaw po ay may kinakaharap na aligasyon o kaso related sa graft and corruption, plunder, malversation of public funds, mga kababayan, hindi ka na po kaagad, kumbaga halos wala ka ng kalayaan. Kahit hindi ka pa convicted, mga kapatid, nakakahon ka na kaagad. Pero dito sa ating bansa, mga kapatid, hanggat walang kaso, hanggat walang finality na nilalabas ang korte, hanggat walang arrest warrant, malaya ka. Tapos pagdating na, mga kababayan, na halimbawa dumating na ang tamang oras na sila po ay huhulihin na, wala nang mahuhuli. Tayo namang mga Pilipino, para naman tayong mga tanga, asa-asa kay sa balita na si ganito natagpuan sa ganitong lugar. 'Di ba? Alam niyo, mga kapatid, habang tumatagal, nakikita ko na talaga na hindi po mga kababayan sa kung sinong presidente ang nakaupo, no? Hindi po, mga kapatid, sa galing ng isang presidente or sa pagiging mahinang presidente ang dahilan ng mabagal na pag-unlad sa ating bansa. Wala sa presidente ang problema, mga kababayan, kundi nasa sistema ng ating bansa. Sistema ng ating bansa ang problema, hindi ang presidente, mga kapatid. Sa totoo lang. Sistema na naging kultura na
no, ng ating politika dito sa ating bansa. Hindi yan sa weak or magaling na klaseng presidente itong si PBBM, kundi sa maling sistema talaga. Isang example na to mga kapatid. Itong sinasabi dito ng BI. Isang example na yung pagpiyansa ni Revilla. Yan yung mga example mga kababayan kung bakit ang ating bansa hindi talaga umaangat. Ay nako. Anyway guys, no, maraming salamat po sa inyong pagantabay mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Uulitin ko, lahat ng ating sinasabi dito ay hindi ko po sinasabing tama. No? Hindi ko rin po kayo ini-impluwensyahan. Mga kabatid, hindi po ito sumasalamin. Yung mga statement ko dito na binitawan, hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto at personal ko lamang itong analysis, no, sa ating pinanood na balita, mga kabatid. Kung agree kayo, good. Kapag hindi naman, feel free to dislike this video. Hindi ko kasi ginawa ang video na ito para paniwalaan nyo at para impluwensyahan kayo, mga kabatid. Kailangan natin linawin yan. Diba? Hanggang dito na lang mga kababayan. Adios.